the Lord. Amen. Bali, ang ating pong butihing pastor ay nasa Amerika, doon sa amin, sa States. Kaya, 2 Sunday po siyang mawawala, pero sa January 27, andito na po siya, mga kapatid. Praise the Lord. Pwede niyo siyang i-text. Pero sasabihin niyo, Pastor, wag na po kayong sumagot. Kinakamusta lang ko kayo. Kasi mahal yung pabalik eh. Pero yung pag-text niyo libre. Okay, sa number niya rin, mga kapatid. Praise the Lord. So, meron lang po tayong ilang announcement. Mamaya po ay Holy Ghost Explo sa gaganapin po ito sa Bacoor Coliseum sa Molino 3. Springville Subdivision. Dahil ito po ay subdivision, alam naman natin, pag subdivision, may mga tricycle, palipat-lipat ang sakay, kukuha po tayo ng jeep, mga kapatid, na para daw sa sasamang dumalo sa Holy Ghost Explo. Ito po ang pinakaunang Holy Ghost Explo ngayong taong ito. At tayo po, mga kapatid, ay pinalad na ang magiging pinaka-main na gawain doon ay yung drama presentation na pinapractice dito, mga kapatid, sa atin. At ang tagaganap doon ay pawang mga taga-UPC Imus. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po yung drama, mga kapatid, na ipinalabas natin doon sa ating church anniversary. Pero mas pinaganda, dinagdagan, pinagbuhusan, mga kapatid. Dahil pag ito po, mga kapatid, mamya ay naipalabas doon, actually wala na pong mahabang mga seremonyas o pangangaral ng salita. I think yung ginawa po ng mga department head, yun na lang po, mga kapatid, ang magiging message. Kaya ang main message ay yung gagampanan ng ating mga kapatid. Kaya tayo po ay pinakikiusapan na suportahan natin itong gawain to. Kung pwede po tayo walang gagawin mamaya, sumama po tayo, mga kapatid, doon sa Holy Ghost Explo, mamaya. Yun po yung magsisimula ng 3:00, kaya mga 2:30 alis na rito. Mga 2 to 2:30 ay pwede na po tayong sasakay. Kaya yung pong nagnanais na sumama na wala sariling sasakyan, magpalista lang po sa ushers. Praise the Lord. At yung mga participants, wag na po kayong magpalista kasi nag-provide na ang church ng para sa inyo, kasama na yung ilan nating mga instrument na dadalin. Okay? Amen po ba? Sasama tayo yan? Praise the Lord. So, pag mga kapatid, ito ay nagkaroon ng overwhelming na support at magandang resulta sa Holy Ghost Explo, ito po ay muling ipalalabas sa February 21 sa Contemporary Hotel. Pang-hotel na, mga tropa. Kaya, hindi magaganap yan kung hindi natin susuportahan ito mamaya ang ating mga kapatid. Praise the Lord. Kaya, sama-sama doon po, mga kapatid, na pagkaisahan natin ang suporta. Kung gusto niyo mag-pray para po sa tagumpay ng gawain ito mamaya. Praise the Lord. At ipinagbilin po ni Pastor Abs na ipaalala ko sa inyo na meron tayong memorial fund na patuloy po tayong tumatanggap ng pag nagpalista tayo o nag-register sa memorial fund, yung po dating mga patakaran pa rin natin ang ating ginagawa. Hanggat ito po ay wala tayong binabayaran o walang namayapa na sumali na miyembro sa memorial fund, andun lang po ito. Kaya tuloy-tuloy lang po, mga kapatid, na tayo ay ipalista natin ang ating pangalan, 100 for every one person. Kaya ilagay nyo lang po, mga kapatid, sa ating tithes envelope, memorial fund, pangalan, memorial fund. Pag sobra sa isa ang babayaran nyo, ilagay nyo lang po sa likod kung sino-sino yon para mapalista sa ating logbook. Okay? Amen po? Praise the Lord. At isa pa, ang isang talagang mahigpit po natin ipakikiusap sa bawat isa, ay maghulog na po tayo doon sa ating yearbook na nawa ay nasain ng ating puso na ang bawat sambahayan dito ay magkaroon po ng ating yearbook. 25 years harvester na isang napakagandang paalaala
Hindi ka pa nagsasalita kung may naging bisita ka, binuklat-buklat doon. Ito pala ang nangyari sa inyo. 25 years. Kapatiran mo pala to. So, sikapin po natin mga kapatid na makapag-secure ng kopya ng isang harvest. Kung kinakailangan nga, bawat isa meron. Pero I think by family, 1,100 po. Pwede rin nyo ilagay rin sa sobre. Ilagay nyo lang po yearbook, pangalan. At pag nakarating na kayo sa 1,100, bibigyan na po kayo ng kopya. Okay? So, sikapin po natin. At saka yung iba nating mga kapatid na nasa abroad o sa ibang lugar na gusto nyo mapadala ng mga alaala natin, ay bahala na po kayo mag-facilitate ng ganong mga bagay. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Praise the Lord. Pwede bang pasalamatan natin ang Panginoon? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Bali po ang pamasahe nga pala mamaya, 35 per head. Dito na po yan at mamaya dito rin babalik pa uwi. Mga 3, magsisimula yon. Matatapos po yung mga kapatid na mga 6:30 to 7. Kaya by 8, nandito na po tayo mga kapatid. Maluwalhati na tayo makakauwi sa ating mga sambahayan. So halagang 35 po ang ating pamasahe. Buksan po natin ang ating Biblia sa Psalms 99, verse 1 to 9. Praise the Lord. Amen. Psalms 99, verse 1 to 9. The Lord reigneth, let the people tremble. He sitteth between the cherubims, let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the people. Let them praise Thy great and terrible name, for it is holy. The king's strength also loveth judgment. Thou dost establish equity. Thou executest judgment and righteousness in Jacob. Exalt ye the Lord our God, and worship at His footstool. For He is holy. Moses and Aaron among His priests, and Samuel among them that call upon His name. They called upon the Lord, and He answered them. He spake unto them in the cloudy pillar. They kept His testimonies, and the ordinance that He gave them. Thou answerest them, O Lord our God. Thou wast a God that forgavest them, though Thou tookest vengeance of their inventions. Exalt the Lord our God, and worship at His holy hill, for the Lord our God is holy. Palakpakan natin ang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise God. Inihiling ko po si Pastor Tony na mag-pray. Praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na tayo mga kapatid. Praise the Lord. Mayroon pong isang kasaysayan na a fable or a metaphor na isinalaysay po ni Dr. Leal Watson, Dr. Watson, tungkol po sa mga unggoy. Isang uri na unggoy ang Macaca isang uri po ito na unggoy doon sa Japan, mga kapatid, a Japanese monkey, na inobserve ito mga kapatid sa wild for a period of 30 years. 30 years. 1952 hanggang 1982 ay inobserve po mga kapatid sa isang isla sa Japan ang mga unggoy na ito mga kapatid sa island of Koshima, at doon po ay kanilang na-observe mga kapatid na ang ipinakakain nila sa mga unggoy ay sweet potato, kamote. At bago nila ipakain ang
mga kamoteng papakain sa mga unggoy, binabagsak nila sa buhangin. Kumbaga nadudumihan muna sa lupa, sa buhanginan, ang mga sweet potatoes, bago po mga kapatid ay pupulutin ito ng mga unggoy, sa kakainin po mga kapatid. At sila ay talagang nasasarapan sa kamote, ang mga unggoy na nandoon mga kapatid. Bagamat sila ay naiirita o hindi nila nagugustuhan masyado yung alikabok o yung buha-buhangin na nakadikit sa balat ng kamote. At isang 18-month-old female monkey, ang pangalan ay Imo, ay naisipan niya mga kapatid na unggoy na nahugasan doon sa stream o sa isang ilat o maliit na ilog mga kapatid, sapa, ang kamote. Naisipan ng unggoy na si Imo na hugasan. Nung hinugasan po mga kapatid ay sa kanya kinain, mas masarap, talagang walang nakakahiri na siguro nagagaspangan yung lalamunan nila sa buha-buhangin. Di ba? Halimbawa tayo mga kapatid ay kumain ng parang nagbubuhanging parang kakapit lahat yung mga pulburon, no, di ba? Pag naubo tayo gasgas yung lalamunan natin. Parang gano'n. Kaya itong unggoy na ito, natutuhan niya, ang ginawa niya, sinabi niya sa kanyang tinuro niya. Bagamat di sila nag-uusap, no, mga unggoy yan Basta tinuro niya mga kapatid yung kanyang nanay, yung mother monkey. Pagkatapos, yung mga kalaro niya, maliliit na unggoy, tinuturuan niya rin kung paano pinapakita niya na hinugasan niya bago kinakain. Hanggang sa dumami ng dumami, ang gumagawa ng ganoong paraan bago kumain ng kamote. At nasumpungan nila mga kapatid na pagtagal-tagal ay halos lahat na ng mga unggoy doon pero matagal. About 6 years bago po dumami ng dumami ang natuto ng maghugas ng kamote doon po mga kapatid sa stream. At pagkatapos sa kanila kinakain. At napatunayan nila mga kapatid na yung pala ang tamang paraan. Pero nakita niyo ang pagkakataon, nagpalipat-lipat, nagturuan. Mula sa kabataan, napunta sa magulang at kalaro. Pagkatapos, yung mga kalaro, kabataan din yun, dinala sa magulang. Nagturuan po mga kapatid, kumain ng maganda at masarap na kamote. Kaya nung maabot nila, hindi natin masabi kung ilang silang unggoy, pero sabihin na lang natin, the 100th monkey. Nung dumating na sa ika-100 monkey na natuto na pong kumain ng kamoting hinuhugasan, ay iba po mga kapatid, parang naging isang breakthrough na doon sa lugar na yon, na pangkaraniwan na sa lahat ng unggoy, kahit hindi naturuan, parang automatic na sila ay naguhugas ng kamote. Praise the Lord. Ang gusto po nating ipunto rito mga kapatid ay marami tayong mga visions and passion ang iglesyang ito, ang pamunuan ng UPC, Philippines and International po mga kapatid, patungkol sa paglaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon. At minsan po mga kapatid, hindi agad-agad ay sinasalo ito ng mga kapatiran at nagaganap. It takes time na magpapasa-pasa mga kapatid. Pero darating po mga kapatid ang isang panahon na hindi na natin kinakailangang i-promote ang evangelism. Hindi na natin kinakailangang i-encourage ito mga kapatid. Kusang magiging organic na ito. Lalaganap na ito mga kapatid. Ang kailangan na lamang ay i-manage o i-direct kung paano mga kapatid. Kung yan ay magpapapasa-pasa sa bawat isa sa atin. Mula sa mga anak, ipinasa sa magulang. Pagkatapos po mga kapatid, ay nagpalipat-lipat na hanggang lumaganap. It will become the true evangelism po mga kapatid. Pero paano tayo darating sa puntong iyon? Sa ika-100 monkey na siyang maghuhudyat na talagang pangkaraniwan na. Kailan darating sa punto mga kapatid? Sa ika-200 taga-imos, ika-300 taga-imos na halos lahat ay kumikilos na parang isa sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng ating Panginoon na parang pangkaraniwan na lamang sa buhay natin ang mag-share at magyakag ng mga tao para sa kaligtasan po mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Amen. Paano tayo darating sa ika-100 monkey? One monkey at a time. Isang kaluluwa. Isa. One soul at a time mga kapatid. Noong tayo nandoon sa tabing ilog, doon sa ating church anniversary,
sa ating sunrise service sa bonfire. Ang sabi ni Pastor Abs, sana ngayon taong ito ay each one bring one. Isang tao po mga kapatid, isang kapatid ay makapagdala. Isang taon, isa lang mga kapatid, ay napakagandang bagay na magagawa natin sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi nyo napansin mga kapatid, bakit bata yung monkey na ginamit doon? Isn't it something that children are easier to teach a new concept than adults? Sa mga pag-aaral po mga kapatid, talagang mas teachable ang mga bata. Kaya wala na eskwelahan para sa mga matatanda eh. Meron ako konti. Mag-enroll ka na lang sa kusang loob. Pero hindi na po mga kapatid. Pero parami ng parami eskwelahan, pabata ng pabata. Baka susunod eh, ang isang sanggol, dali na sa eskwelahan eh. Ngayon kasi 2 to 3 years old, meron ng nursery, di ba? 4. So, ganoon po mga kapatid. Sila ang kalimitan mga kapatid na nakapag-iimbita ng walang, hindi nahihiya. Walang pumipigil mga kapatid. Casual nilang sinasabi, may Diyos doon. May nagbabago ng buhay. Meron pong awitan, merong kasi, alam niyo mga kapatid, kumbaga ang mga kabataan, including Sunday school children, ay hindi pa bugbog sa sigwa ng buhay. Sa hirap na dinadanas na iba't ibang pinagdaraan ng problema ng mga adult, nang yung iba mga kapatid, kumbaga sa itak may mga bingaw na, kaya pumupurol. Di ba? Pero pwede naman tayong kahit na umiidad na, walang bingaw. Ihasa pa uli natin. Di ba? Para tayo po mga kapatid ay maging matalas na kagaya ng mga bata. Kinakailangan po mga kapatid na at kalimitan, ang mga batang yan mga kapatid ay idealist. Yung kanilang paniniwala ay pinaglalaban niya ang mga kabataang yan, mga kapatid. At kalimitan din po mga kapatid, ang ilan sa ating mga kapatid na matagal-tagal nang hindi nakapunta sa church, mga kapatid, pag nanumbalik yan, minsan yan ang mas marami pang magyakag. Di ba? At yung kalimitan po mga kapatid, yung mga new converts are oftentimes the best soul winners. Yung mga bago, na hindi pa nakakatuklas na, may problema rin pala sa church. Di ba? Nagyayakag yan. Pero actually, meron talaga. Pero ibig ko sabihin po mga kapatid, those newcomers, kabataan, mga meron pong malinis na kaisipan na talagang ang idea nila mga kapatid ay busilak, patuloy po yung nagyayakag. So pwede tayong dumating doon sa pare-pareho tayo kahit anong edad natin. Hallelujah. At yun po ang gusto nating ipaabot sa inyo sa umagang ito. Hallelujah. Children have not hindered their hindi po napipigilan sila ng mga past experience nila. Nalilimutan agad nila yung mga sama ng loob ng mga children, mga kapatid. Ang kanilang excitement ay vibrant. Hallelujah. At madali silang manggaya. Di ba yung mga unggoy na yun, gaya-gaya lang eh. Wala mang kwentuhan yun eh. Nakita lang nila, sinososo sa tabing ilog bago kinakain. Ang linis na. So, ganon din po tayo mga kapatid. Hallelujah. At ganon, ang ating mga anak, dadali sa bahay, ituturo, magkukwento, maganda ang service sa youth camp, revival, ang tindi ng lundagan, ang tindi ng mga lecture. So, ganoon po mga kapatid, tayo namang mga adult na, ganoon din. Sasabihin naman natin sa ating mga kaibigan, so nagpapalipat-lipat na. Pero, paano naman yung mga sinasabi natin na wala silang mga anak rito, nag-iisa pa lang sa church, o nauna pa lamang, na nakakakilala sa Panginoon. So, marami pa ring paraan sa pakikinig at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. At makikita mo mga kapatid, may mga example tayong makikita na nangyayari, may mga pagbabago ng buhay, naririnig natin sa pangaral ni Pastor mga kapatid, at pagkatapos, yung iba ay kinakailangang ulit-ulitin pa, tuloy-tuloy na pangangaral, hanggang sa maging bahagi na ng sistema natin mga kapatid. Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na ang ilan sa atin dito, na hindi pa talaga natin nakakasama. Kasi imagine niyo itong punong-puno na yan mga kapatid. Tayo yung nagwa-watch night service, 250 to 300. Di ba napakatindi? Pero sa ngayon, nasa 150 to 180 ang nagwa-watch night, talagang yung hanggang sa 200. Yung po mga kapatid na kasama natin mga kapatid sa mga activities, announcement, dadalo. So, ibig sabihin po mga kapatid, sa isang barko, parang kasama na agad, on board. Pero hindi nangangahulugan
ng ilan nating mga kasama rito pag linggo, ay mananatili silang ganyan na lamang. Darating din ang panahon, ganyan din tayo dati. Diyan din tayo galing. Na nag-observe pa, tumitingin-tingin, hanggang sa may maging kaibigan, hanggang sa dumalo ng Miyerkules, dumalo ng Sabado, dumalo ng Biyernes, dumalo na ng Linggo ng hapon, hanggang natuklasan nila, okay pala. Di ba? So, unti-unti ay makakasama rin natin on board yan, mga kapatid, at sa takdang panahon lamang. Kaya, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Maging ang mga ilan na naka-experience ng mga negative na mga bagay sa church, ay hindi po nangangahulugang iyon ay magiging katapusan na ng ating vision o pag-usad po, mga kapatid. Kinakailangan patuloy pa tayong makinig. At ang ating pananampalataya ay lumago pa, mga kapatid, hanggang masumpungan natin ang ating sariling, ako na pala yung ika-100. Ako na pala yung ika-300 na hinuhugasan ng kamote bago kinakain. Di ba, mga kapatid? Praise the Lord. At darating ang panahon, mga kapatid, na we will not train people anymore to evangelize. We will not hold seminars to encourage it. It will become a way of life for this church. Hallelujah. Bahagi na, organic na, mga kapatid, perpetual na. That is the true apostolic evangelism. Palakpakan natin ang Diyos. At ang problema na kung paano natin isasagawa. So, nadama ko, mga kapatid, na isang bagay na ating pag-usapan ngayong umaga, na kung saan take up yung sa evangelism o kung saan mang bagay na struggling tayo sa ating buhay, sa ating ministry, sa ating mga personal na pagbagay, mga kapatid, ay sa worship. Nandoon po lahat bumabagsak, mga kapatid. Ang tawag nga sa pagpunta sa linggi, sambe. Diba? Saan ka pupunta? Kung tatanungin tayo saan ka pupunta? Magwa-worship. Diba? Englishin mo lang yung sabi, saan ka pupunta ngayong Sunday? Sisimbe. Actually, ang sinasabi mo, magwa-worship. Diba? Kaya tayo nagkikita-kita rito, tayo magwa-worship. Kaya, baka pwede natin iyon ang ating pagbutihin. Kung ano talaga yung kinikilala natin gagawin pag araw ng Sunday. Worship is important to the church. Hallelujah. At ang simbahan ay magiging powerless without worship. At ako'y nananalig, mga kapatid, kaya matindi-tindi na rin ang naabot ng ating iglesia because of worship. Hallelujah. Tayo po ay mga true worshiper. Hallelujah. At bagamat hindi pa pare-pareho ang level ng pag-worship natin, pero halos lahat tayo ay mga nag-worship na. Amen. Ito po'y napaka-importante sa ating kaluluwa. Kaya po natin nadadama ang presensya ng ating Panginoon. Kung hindi tayo magwo-worship, hindi tayo makakaabot sa presensya ng Panginoon. Kung wala tayo sa presensya ng Panginoon, hindi tayo lalago spiritually. Hallelujah. At ang hindi lumalago, mga kapatid, either na mabonsay yan, o lumiit pa ng lumiit hanggang sa mawala. Gayon, di ba? So, isang nakalulungkot na bagay. Kaya po, mga kapatid, pag tayo po ay pumupunta sa ating simbahan, it is very imperative to worship. Kailangang magsimba. Kinakailangang magsamba. Kinakailangang mag-worship. Palakpakan natin ang Diyos. Praise God. Amen. So, kinakailangang linisin po natin ang ating kaisipan at tutok po, mga kapatid, sa pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Worship is what brings revival. Revival, mga kapatid, na kung saan tunay na buhay, gumagalaw. Ang revival po ay hindi lamang nakuha doon sa altar call pagkatapos sa mga conference at nagkaroon po, mga kapatid, ng malakas na pagkilos ang banal na Espiritu. Yung epekto noon, paglabas mo rito, kung anong pinamumuhay natin, kung paano tayo gumagalaw, kung paano tayo nagyayakag, that is the true revival. Bagong buhay. Malakas, gumagalaw, mga kapatid. And worship is what brings revival. It brings the power of the Holy Ghost. Hallelujah. With the power of the Holy Ghost comes deliverance. Deliverance. Ano man mga pagkakabihag sa atin nawawala. Kapayapaan. Victory.
sa anumang mga ating po mga kapatid na pinagdadaanan. Kaya naman, gustong-gusto ng ating kaaway, ng demonyo, napigilan ang pinakamatinding kapangyarihan natin, ang power to worship. Yan ang gustong-gustong planuhin niya na huwag maganap sa bawat service, na huwag mangyari sa bawat isa sa atin ang makapag-worship tayo ng tama. Hallelujah. Praise God. Kaya siya po mga kapatid gagawa ng kahit na anong paraan para ma-distract tayo hanggang sa dumating tayo sa punto mga kapatid na ayaw na nating mag-worship. Parang wala lang, mga kapatid. That's how He robs us of our blessing. Ganon niya tayo nilanakawan linggo-linggo. Pag umuwi tayo mga kapatid ng very dry, na walang nangyari mga kapatid, it is not the fault of God. Hindi kasalanan ng ating Diyos yan mga kapatid. Mayroong mga pagkakataon mga kapatid na naagaw ng kaaway ang ating worship at hindi rin kasalanan natin yan. Naging biktima tayo ng salbahin nating kaaway. At yun ang ating pong pag-isipan kung paano ito maiwawaksi para yung blessing na para sa atin ay lagi nating makukuha. Hallelujah! Praise God! Dahil worship ang magbibigay ng lakas sa atin po mga kapatid. At kung tayo hihina, madali tayong gartehin, madali tayong hampasin po mga kapatid ng kaaway hanggang mapilay at hindi na makarating dito. Hallelujah! So, ang devil po mga kapatid, hinihinder niya. Kung di niya man mapigilan, binabawasan niya, gumagawa siya ng paraan mga kapatid. Kaya natatandaan ko mga kapatid noong bago-bago akong nakaka-attend, merong isang awit na inaawit doon eh. We have come into this house and gathered in His name and worship Him. Yun ang ginagawa natin eh. Kaya tayo nag-gather to worship Him. Ang sabi pa, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Di ba? Meron pa sinabi pa uli. Ano yung pangatlo? Yung may magnify. Let us lift our holy hands and magnify His name and worship Him. So yun ay lumang awit na, mga mahigit ng 30 awit, 30 taon na yan. Di lang, mga kapatid. So yun po mga kapatid, this is God's house and He's worthy of all our praise, mga kapatid. Walang anumang problema o pakana ng demonyo na makakapigil, mga kapatid, sa malaya nating pagsamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo narito, mga kapatid, is to worship. No other reason po, mga kapatid. Hallelujah. At ang pinakauna po, mga kapatid, na paraan ng kaaway. So ngayon ay ipahayag ko sa inyo ang 5 pangunahing taktika ng demonyo para tayo ay mapigilan sa pag-worship. 5 P. Peace. P. 5 Pentecostal. Hindi, 5 P. 5 pala yan. 5 Pentecostal. So, 5 P. Number 1 is preoccupation. Praise the Lord. May nag-occupy ng ating puso't kaisipan. May pumapasok din sa ating kukote, mga kapatid. Hallelujah. At siya po mga kapatid ay unti-unting nawawala tayo sa attitude of worship. Yung concentration natin mga kapatid, ilang beses na itong nangyari. Malimit ko ring maranasan po mga kapatid na ako'y umawit. Nasama pa ako sa lyrics pero may iniisip din ako May iniisip ako, malayo Nangyayari, di ba? That is how ay nagkakaroon ng preoccupation ng iba't ibang kaisipan sa ating pong mga utak po mga kapatid. So, kinakailangan na tayo ay walang ibang iniisip habang nagwo-worship sa ating Panginoon. During the worship naman siya pagkatapos na ng ibang oras, mag-isip na tayo ng ating crush, ng ating kaibigan, ng ating problema, ng ating pupuntahan. Maraming oras pero sa time of worship, concentrate tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kasi po mga kapatid, ito ay nangyayari. Minsan, pagdating natin mga kapatid, ay iniisip agad natin, pag nagsimula na mag-preach, nako, malapit na tanghalian. Saan kaya kami magla-lunch? Di ba? Lalo na pag altar call. Pag pumasok sa isip natin tanghalian, wala na, ligaw na tayo. Nag-worship ang iba po mga kapatid ay iba na ang iniisip.
Lalo na pag may laro si Pacquiao. Sana liiklian lang ni Pastor ang pangangaral. Ang haba naman nung nag-testimony, may laro pa si Pacquiao. So, iniisip niya yun habang nag-worship siya. So, walang worship mga kapatid. Minsan naalala natin, nai-off ko ba yung kalan, yung gas stove, o yung namlansya ko kanina, hindi ko ata nahugot. So, ang kaaway, the great accuser, ang tagabulong sa bawat isa sa atin. At ang gustong-gusto niyang tiyempo, ganitong oras sa pakikinig. At mamaya, lalo na sa worship mga kapatid, sa altar call. Yan ang inabangan niya. Pero sa mga testimony, sa mga gayon-gayon, mga kamayan, hindi siya muna nakilos. Mga kapatid, kamayan, birthday, yan, sarap, batian tayo, ha? Okay, di ba? Pero pag nagsimula na, tumayo tayong lahat. Naku, kalat na ngayon yan. May mga kanya-kanyang destino na yan. Papaalala na sa atin ang ating mga sama ng loob. At bigla mo masusulyapan yung kinainisan mo. Naku po naman. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Minsan ay, nangyari pa kahapon, kagabi, nung makalawa, nag-away kami mag-asawa. Word for word yung talagang mga dialogue na aalala mo pa eh. Bakit kung kailan naandito sa kanaalala? Preoccupation by the devil. Hallelujah. Mari po mga kapatid na isipin natin yung maming activities. Sana mabilis na ang service mga kapatid. So ganoon tayo pinipigilan ng kaaway sa atin po mga kapatid pag-worship. And sometimes, ang isang mabigat na nakaka-occupy sa ating kaisipan, mga kapatid, ay baka may iniisip sa akin ng ibang kapatiran eh. Di ba? Halos lahat ng, lalo na halimbawa, yung forma natin, yung ating bihis, ating damit, the way we look, mga kapatid, ay pinagtitinginan ka. Mukhang pinagtitinginan ako eh. Parang di ata ayos tong suot ko o di ba? So yan po mga kapatid ay bulong ng kaaway. So don't forget the reason why we are here, mga kapatid. Actually, wala naman tayong ipinagbabawal na hugis o kasuotan sa ating church. Everybody is welcome. Yun nga lang, malaki ang risk natin. Pag hindi appropriate ang ating format kasuotan, doon tayo mapagbibintangan ng kaaway. Pinupusod mo, para hindi makita ang pinapantay mo dulo, Di ba? Di ba? Habang nag-worship, saka maalala yun. Di ba? Napakatindi talaga ng kaaway. Sa Bible ay sinabi sa Acts chapter 2 verse 1, on the day of Pentecost, that they were in one accord. Yung one accord po mga kapatid, iisa lang ang iniisip. Ang focus nila for 10 days sa Panginoon lang. Wala sa kasuotan, wala sa forma, wala sa iba't ibang mga iniisip nila mga kapatid. Tanging sa Panginoon. Kaya I wonder mga kapatid na yung the wind is blowing in again. Inaawit natin Rick, Pero wala yung wind Wala rin yung cloven tongues. Pero imagine niyo mga kapatid, tayong lahat, kung magkakaroon talaga tayo ng one accord, hindi imposibleng mangyari uli. Ang nangyari sa upper room, may natira pa. Speaking in tongues. Ini-enjoy pa natin yan. Pero bakit hindi natin isipin yung cloven tongues like as a fire at saka yung a rushing mighty wind? Inaawit na rin lang natin. So, maaaring kulang pa tayo sa one accord. One accord, mga kapatid. Isang malaking pagkilos at nagkakaisa na hindi tayo nagwo-worry sa anumang mga bagay. Walang nakaka-occupy ng ating kaisipan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At baka hindi natin sukat akalain kung ano ang mangyayari sa ating kalagitnaan po, mga kapatid. Hallelujah. All of our attention has to be on God. Hallelujah. Wala po tayong pwedeng tingnan na ibang mga kapatid o kapatiran habang tinitingnan mo, habang iniisip mo. Kaya marami po mga kapatid talaga ang nagnanasang umupo sa first 5 rows. Iyan yung talagang gusto Pero baka naman nagustuhan nyo lang dyan talaga. Hindi talaga yan Pero isang taktika na makapokus ka, umpo ka sa unahan. Kasi pag sa bandang dulo ka, ang dami mo nakikitang galaw Pero kung nasa dulo ka, may paraan pa rin. Pumikit ka o kaya tumingin ka lang sa speaker. Wala ka na makikita. Di ba? Pero kung mag-iisip ka pa ng kung ano pa man mga kapatid, isang bagay na makakahinder sa worship natin sa ating Panginoon. At kalimitan, ang hinahanap natin yung wala. Wala si sister wala si brother, Bagay sa kanya itong mensaheng to Dapat siya tinatamaan ito. No!
Pag wala rito, hindi para sa kanya yan. Para sa narito yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Kinakailangan po mga kapatid na tayo magkaisa sa pag-isip. Alisin lahat natin ng mga nakakaabala sa ating kaisipan. Preoccupation po mga kapatid. We must focus, hallelujah, sa pag-worship natin sa ating Panginoon. Pwedeng minsan mga kapatid, may dumating dyan. Lalo na minsan merong tumayo dyan, nagpatotoo. Daran, reputation. Binaran ko ganyan. Ano ba ginagawa nito? At kung ano, di ba? Nusgahan na natin kung ano yung tao yan, kung ano yung sinasabi niya. Di ba? So isang bagay po mga kapatid na hanggang sa pagdating na ng pangangaral, dadalhin pa natin yan. Kasi mga kapatid, actually ang nagbulong ng kaaway, excuse me, wala sa ating bawat isang may kasalanan dito. Tayong lahat ay magkakakampi. Talaga pong ang pakanan ng kaaway, kilatisin natin yan. Sumimba pa to, lakas magpalakpak at lumundag alam ko naman ginagawa nito isinusuot nito ganito, pumupunta to sa ganoon. Hallelujah. Ang kaaway po mga kapatid ang nagpapaalala niyan. Kaya tayo po dapat mga kapatid ay po-focus lamang sa ating Panginoon in time of worship. Nothing else. Pikit, kung wala in Jesus' name, huwag po yung isipin yan. Talaga namang ang daming naiisip nito Kaya kailangan pong kumilos tayo para hindi tayo madistract ng ating kaaway. Laging merong trap ang ating kaaway po mga kapatid sa iba't ibang mga kaparaanan. A second way the devil can bind our worship is another P, prayerlessness. Kung magkukulang po tayo sa prayer. Kaya ang pinaka-opening ng ating sambahan, laging prayer. Sa warm-up pa lamang, hindi ka naka-warm up mga kapatid. Hindi na tayo makakabot hanggang sa endgame. Hindi natin ma-enjoy hanggang sa altar call, mga kapatid. Kasi sa prayer pa lamang, hindi na tayo nakipag-usap sa Diyos. Hindi na natin iniayos ang ating pakikipag-estado sa Kanyang harapan na anumang ating estadong pinanggalingan, pwede nating iayos yan ngayong oras na to, sa oras ng prayer. Anumang mga kahinaan, pagkakamali, hingi ng tawad, repent. That's it. Tanggap na ulit tayo ng Panginoon. Ayan na. Wala nang dapat pwedeng gumulo sa atin, mga kapatid. Hallelujah. So the devil's favorite tool is to keep us from praying at sabihin sa ating, busy tayo. Lalo weekdays. Busy tayo. We are too busy to pray or we are too busy not to pray. Dalawa lang yan, mga kapatid. Pero pareho babagsak yan doon sa hindi tayo makapanalangin. At habang marami pong paraan ginagawa ang kaaway para mapigilan tayong manalangin. Yung mga hobbies, television, playing time natin, our job, maging ang pagtulog natin ay nakakaagaw sa ating panalangin. Kailangan ko magpahinga Paggising na lang ako magpe-pray. Pero paggising, teka muna, bababa muna ako, titingnan ko yun, magmumumug muna ako bago iinom ako. Magkakape muna ako. Ay, teka, nakita ko yung dyaryo. Titingnan ko muna. Mamaya, pagkaligo ko, magpe-pray ako sa kwarto. Ako lang mag-isa. Pagdating sa kwarto, ang ingay ng paligiran. Naku, hindi na ako makapag-pray. Ang ingay na sa kapitbahay namin. So, baka mamayang gabi na lang pag-uwi ko. Pagdating sa gabi, puyat na tayo, pagod na. Bukas na ng umaga. 24 oras na walang lahat yung prayer, mga kapatid. So, ang gustong-gusto ng kaaway na tayo bugbugin pag hindi po tayo nakakapag-pray. At alam niya kung bakit? Pag nakikita niya ang kanyang anak ay lumuluhod, sa kanyang kama, sa kanyang kwarto, sa church, mga kapatid, panic mode ang kaaway. Sapagkat alam niya that our God is an answering God. Isang Diyos na tumutugon sa panalangin. Once na nanalangin na ang kanyang anak, siguradong tutugon ng Panginoon. Panic na ang kaaway. Kaya siya po mga kapatid ay nag-iisip ng paraan kung paano tayo mapipigilang manalangin. Kaya every time na napil mong huwag manalangin, manalangin ka. Yun po ang pinakatamang panahon, mga kapatid. At alam niyo ba sa Acts 19 verse 15, it was the demons that cried out and said, Jesus I know, and Paul I know. Kaya nila kilalang-kilala si Paul, headline pirmi sa kanila si Paul ay mapanalanginin. Siya po'y laging nananalangin po, mga kapatid. Kaya
wala na. Hindi na tayo ubra dyan kay Paul. Umanap na tayo ng ibang biktima. Henchap na sila kay Paul. Hindi na nila kaya, mga kapatid. Halos kinumpara na nila sa ating Panginoon ng pagkakilala nila kay Paul. Yung po, mga kapatid, ang sabi, ang mga demonyo ay makikilala na nila tayo, mga kapatid. Ay, matindi manalangin to. Humanap na tayo ng ibang pagkakaabalahan, tuksuhin. Wala na to, hindi na natin mapapigilang manalangin to. Automatic na rito ang manalangin. At sa ganoong paraan, mga kapatid, ay tayo nagiging ang ating worship hindi mahadlangan during the worship time. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. At kung hindi po tayo mananalangin, it makes the devil's job very easy. Pinadadali natin ang trabaho ng ating kaaway. At dahil po, ipine-prepare ng prayer ang ating puso sa pananalangin, the more we pray, the more we worship God, mga kapatid, nagiging natural na ito. Pangkaraniwan na, hindi na struggle na makapag-pray o makapag-worship o makasigaw, makataas ng kamay, makapalakpak, makalundag. Hindi na struggle po, mga kapatid, sa atin yan. Automatic na yan. Hallelujah. At magiging overcomer pa tayo. Ang buhay natin magiging patotoo pa sa labas. Sunod-sunod na mangyayari, mga kapatid, ang pinagsimulan. Tamang worship at tamang pananalangin, mga kapatid. Hallelujah. Prayer gives us liberty to worship at home and at church. Ang pangatlo po, mga kapatid, is by pride. Pride, napakadelikado po, mga kapatid. At isa ito sa tatlong pride of life na kasalanan na nagawa po, mga kapatid, ni Adan at ni Eva, mga kapatid. So pride is a disease, mga kapatid, na unti-unting pwedeng sumira sa atin, mga kapatid. At habang sinisira tayo ito, kitang-kita ng iba ang nangyayari po, mga kapatid. Apektado sila. Pag nag-grow ang pride at proud look, anumang pagiging proud natin, mga kapatid, ay nangyayari. Kasi tingnan po natin, when somebody who is proud is always looking down at other people. Pag mataas ang pagkilala mo sa sarili mo, hindi ka basta sumusunod, hindi ka basta pumapayag sa mga napagkasunda o anything, mga kapatid. Pride, laging mataas sa sarili mo, mababating mo sa ibang tao, mamimiss natin yung blessing na galing sa taas kasi pirmi tayo nakatingin sa baba. All blessings came from above, galing sa Diyos. Kaya pag mababa ang pagtingin natin sa iba, hindi po natin, mga kapatid. Samantalang pag mataas ang pagtingin natin sa Diyos, pirming salo natin, mga kapatid, ang blessing na nanggagaling sa ating Panginoon. Hallelujah. All things come down from the Father above. God hates pride. Proverbs 8:13. Pride and arrogance I hate. Yun ang sabi po ng ating Panginoon. At ang pride ang nagbibuild po, mga kapatid, ng wall between you and God. Hallelujah. At hindi tayo pwedeng maging close sa ating Panginoon kung full of pride ang ating puso, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po, mga kapatid, ay may mga pagkakataong arrogant, hindi natin makukonsider na close tayo sa ating Panginoon. Pride is a spirit that we had to get rid of, mga kapatid, para tayo, habang inaalis natin yon, anong paraan ng pag-alis? Prayer pa rin. Luluhod tayo sa prayer, isusuko natin sa Panginoon. Kailangan aminin natin eh. Once na hindi mo inaamin, hindi natin inaamin may pride tayo, hindi maalis. Hindi maaalisin po, mga kapatid. Kailangan marinig ng Panginoong inaamin natin. Panginoon, may kayabangan po ako, may pride po ako. Hindi ako basta pumapahayag sa ganitong bagay. Alisin niyo po ito para ako'y maging mapagpakumbaba. Saka aalisin niya ng Panginoon. Hindi niya tayo pupwersahin. Kailangang isuko muna natin, mga kapatid. Then prayer, then worship. Tuloy-tuloy, mga kapatid. Hallelujah. The humble can worship God. James 4:6, God says that God resists the proud, but gives grace to the humble. Mas tinitingnan niya ang nagpapakumbaba, mga kapatid. Hallelujah. Kaya hindi po pwede tayo, mga kapatid, mag-claim na close tayo sa Panginoon if we are full of pride. Ang pang-apat po, mga kapatid, na nakaka-bind ng ating worship is prejudice. Prejudice. Ano tong prejudice? Example ng prejudice. Malimit ako, ma-prejudice din dati eh.
Pag maitim ang isang bata, wala na nagsasabi niya, "Oy, ang itim ng anak mo, ang ganda." Laging yung maputi ang maganda. Prejudice yan sa mga dark color. Di ba? At kung tawagin ng mga mapuputi, white, hindi sila tinatawag na light. Pero pag ang mga maitim, dark, no? Prejudice yan, mga kapatid. Di ba? Pag ang bata mo maliit, isang tao maliit, may malalaki, "Oy, siguradong aasenso yan, ang liit ng anak mo eh." Di ba? Walang ganong papansinin ka para iangat ka dahil ang liit mo. Ang sasabihin, "Oh, ang tangkad ng anak mo, malayo mararating yan." Di ba? Prejudice yun sa maliliit. Prejudging. Hinuhusgahan na agad, mga kapatid. Dahil sa forma pa lamang. Ang sabi nga ni Melanie Marquez, "Do not judge my brother, he is not a book." Di ba? Si Joey Marquez. Di ba? Prejudging, prejudice, mga kapatid. Sa tingin pa lamang, ay meron na tayong hatol. So, yung pong prejudice, mga kapatid, ay isang bagay na pwedeng makapigil sa ating worship sa ating pong Panginoon. At ito ay ginagamit na ating kaaway para talaga pigilin ang worship natin. Ito po yung nangyayari sa ating church. Halimbawa, mga kapatid, ay nagkakaroon agad tayo ng mga predetermined mold or mga bagay na iniisip natin sa isang tao, sa isang kapatiran. Lalo na sa oras ng worship mo, mga kapatid. Sa oras ng pananambahan, sa araw ng pagsimba, ay iba't ibang mga kaisipan na nagsasalimbayan. We cannot get caught judging somebody's spiritual condition. Pero tayo po, mga kapatid, ay magiging malapit sa ating Panginoon. Sa tuwina ay dumarating sa puntos ng bawat isa. Lahat tayo, mga kapatid, ay dumadanas dyan. Na ilagay natin sa isang level na ano bang klase ang kanyang spiritual level. Ito ba ay dapat niyang gawin o ganito? So, mga kapatid, merong mga pagkakataon, pwede natin gawin yon, lalo na sa prayer. Kung gusto nating ma-up level o tumaas ang antas ng isang tao, dali natin sa panalangin. Pero sa worship, alisin natin sa isip natin na siya ganoon, mababa, hindi ayos. Dapat po, mga kapatid, puro patungkol lang sa Panginoon. Merong oras na gusto natin siyang tulungan, dali natin sa panalangin. Isipin natin maghapon kung gusto natin isipin. Huwag lamang sa oras ng worship, mga kapatid. Hindi tayo dapat ma-preoccupy ng prejudging to others. At yun po ang nakakahinder sa revival. At yun ang gustong-gusto ng ating kaaway. At yun naman ang dapat na huwag nating ibibigay po, mga kapatid. We will continue to worship without prejudice to anybody. Wala po tayo, mga kapatid, mamaliitin o babaliwalain. Anybody who wants to worship ay pwede po mag-worship po, mga kapatid. At kinakailangang nagkakaisa ang ating kaisipan. At minsan, ay pati yung pag-worship, binibigyan din natin ng prejudice. Isipin po natin, mga kapatid, that everybody worship differently. Hindi tayo pwedeng magkapare-pareho. Una-una, hindi pare-pareho ang ating spiritual level. So, kung ang ating katabi nakahalokip-kip, hayaan lang natin. Baka yun ang paraan niya na nag-iisip din naman siya sa Panginoon eh. Ina-encourage naman siya ng mga worship leader. Hindi na natin tungkulin anong oras na yon, hindi marirevive to, hindi napikit eh. Wala to, hindi naiyak eh. Wala to, hindi nagtataas ng kamay. Iba-iba paraan. Unawaan tayo, mga kapatid. At kumare, wag na natin silang isipin, sa Panginoon lang. May mga worship leader to encourage them, turuan, mga kapatid. Pero the best example, gumagawa ka ng tamang pag-worship, sa tingin mo yun ang tama, go on with it. Baka sakaling gayahin kita. So, yung po, mga kapatid, ang prejudice na minsan ay nakaka-apekto sa malayang pagdaloy ng presensya ng Panginoon dahil naaagaw ng kaaway, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, dumadating yung spontaneous na biglang matinding revival sa atin. Alam nyo, napatsyempo na wala tayong inisip na iba. Kasi minsan nadala tayo sa awit, sa lyrics, para sa Panginoon. Nagkaroon tayo ng oras ng pagkakaisa sa worship. Boom! Nadama natin ang revival at pagkilos ng Panginoon.
Pero as long na nag-aagaw sa ating kaisipan, mga kapatid, doon po, mga kapatid, ay delikadong sabay-sabay tayong uuwi ng very dry. Walang nangyari, mga kapatid. At kung nanaisin natin maging pare-pareho ang worship natin agad, para na tayong mga puppet. Di ba? Para tayong mga puppet, mga kapatid. Kaya kinakailangan meron po tayong gawin. At ang very important sa bawat isa, mga kapatid, pag alam na nating tama, dapat gumawa tayo. Ang isa sa pinakamabigat na bagay, yung apathy, yung kasalanan ginawa ni Adan, natandaan niyo, mga kapatid. Alam niyo ba nang nakipag-usap sa demonyo si Eve? Siya ang tinukso, siya ang tumanggap, siya ang kumain, pinasa niya kay Adan. Naisip niyo ba kung nasa si Adan noon? Wala naman siya sa bahay Wala naman siya sa malayo. Inabot lang Di ba? Hindi naman sinasabing, at si Eva ay umuwi, naglakbay, dala-dala ang bunga at binigay kay Adan. O Adan, kainin mo, tinukso ka na. Hindi May ikli lang ang time frame. Pagkagat ng isa, pak! Kagat din si Adan Di ba? Hindi nyo naobserbahan? Nung nangganap ang kasalanan, sino ang tinawag ng Panginoon? Adan! Saan ka naroroon? Hindi si Eva. Eva! Saan ka? Hindi ganoon, mga kapatid. Walang binanggit na Eva kahit isang beses ang Panginoon. Ang hinanap niya si Adan. Ano ang problema? Adan committed a sin of doing nothing. Right in his very eyes ay ginagawa ang panunukso, wala siyang ginawa. Kaya tayo, alam na natin sa harapan ng ating mata kung ano ang tama. Itaas na natin ang ating kamay at mag-worship na tayo. Kung hindi pa tayo kikilos, mga kapatid, walang mangyayari. Apathy. Tayo magkakamit ng pinakamahirap na bagay, mga kapatid, yung sin of doing nothing. Sin of omission, mga kapatid. So, ganoon po ang nangyari, mga kapatid. Siya ang nabuntuhan ng sisi sa nangyari, mga kapatid. So, alam na natin kung ano ang tama, napakinggan natin, pinroses ng isip natin, i-decide na ng puso natin gawin. At tingnan natin ang epekto. At siguradong masisiyahan po tayo, mga kapatid. Gusto po ng ating Panginoon na tayo mag-worship without prejudice, mga kapatid. Kinakailangan ang judging ay ipagay na natin sa Panginoon. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-judge. Hihipuin ko ba ang puso ng anak kong ito na nagmamatigas o hindi? Bahala, Panginoon, doon. Ang importante, yung sarili natin ay naiayos natin sa Kanya sa oras ng worship. Kasi sa prayer request, sa panahon ng mga service, sa panahon ng pag-load natin, doon natin dalhin yung concern natin sa iba. Hindi sa oras na makakaabala sa ating worship sa ating Panginoon. Everybody has their own unique relationship with God. Kaya ang sabi ng Panginoon sa 1 Samuel 16:7, tells us that man looks at the outward appearance, but the Lord looks at our heart. Sa puso po siya tumitingin. Ano ang laman ng puso ng aking anak? Wala lang ba? Ayaw niya ba akong kausapin? Ayaw niya ba ang dumaing sa akin ng kanyang problema? Ayaw niya bang magbuka ng bibig sa akin at sabihin kung ano ang nais niyang mangyari sa kanyang buhay? It's up to Him. Hayaan natin ang Diyos ang mag-judge. We cannot make prejudice to somebody, mga kapatid. It is our responsibility to come to church with a purpose, the desire to worship God in spirit and in truth. All prejudices ay dapat alisin. Alisin po natin, itapon natin. At ang panglima, mga kapatid, is presumption. Presumption. Akala po, mga kapatid, ay isa ring paraan ng kaaway, mga kapatid, para mapigil tayo. Nakakala natin, yung naisip natin minsang activity, o yung akala natin, yung naisip nating paraan na basta tayo nakadulo rito, ay automatic na pagpapalain tayo. No, we must do something. Kinakailangan mag-worship tayo. Hindi ito darating ng automatic. Doon sa dating pinanggalingan natin simbahan, okay lang mag-check attendance. Ayos na. Naglinis na ako ng kasalanan, okay na. So, yun ang akala natin. Pag dumating tayo, mga kapatid, sa isang worship service, we must give our heart. Open our heart. Shout unto the Lord. Kumilos tayo, mga kapatid. Meron tayong gagawin. Hindi pwede ang presumption. Akala ko, magugustuhan na yun. Pagpapalain na ako. Uuwi tayo, mga kapatid, na very dry.
At yung pong presumption ay isang bagay na delikado. Even our naisip nating mga activities o mga bahagi ng service, pag itong siguradong matindi ang pagkilos ng Panginoon, magre-revival kami. Pag inawit namin itong awit na to, na yung patindi ng patindi, pataas ng pataas, ng pataas ng pataas, pagulo ng pagulo, palakas ng tampo, sigurado magre-revival kami. May nasigaw nga, pero minsan dry pa rin eh. We cannot presume na pwedeng kumilos basta ang Panginoon. Malalaman lang natin yan kung gagawa tayo with all our heart sa ating pong Panginoon. Hallelujah! Praise God! We cannot replace the presence of the Almighty God. Siya ang pinakamakapangyarihan. Siya ang nasa ating kalagitnaan. Siya ang nakakakilala sa atin, sa bawat isa sa atin po mga kapatid. Siya ang nakakaalam ng ating ginagawa. Wala lang tayong gagawin kundi sabihin din talaga, oo nga Panginoon, yun talaga ginagawa ko. Sabihin natin sa Kanya mga kapatid. At pagkatapos, pagpapalain niya na tayo, anumang kahinaan, suko ng suko, huwag tayong titigil hanggang tayo na yung maging ika 100 monkey. Ika 100 monkey. Kasi magiging waste of time lang mga kapatid kung tayo po mga kapatid ay pupunta at hindi magkakaroon ng tamang pag-worship dahil inagawan lang tayo ng kaway. Actually, hindi natin fault. Meron pong nag-induce, merong nagpatibong, merong nagpakana, kaaway. Kasi nakarating na tayo rito eh. Actually, siguradong blessing na eh. Ang nakapigil talaga, ang kaaway. Nanakawan niya tayo ngayong araw ng linggong ito. Pag tayo umuwi mga kapatid na dry, yun dapat ilalago sana natin spiritually. Para sa linggong ito, dadagdagan sa susunod na linggo, nahihila tayo mga kapatid. At ang pinag-uusapan dito ay mga buhay, mga kapatid. Buhay ng bawat isa sa atin. Pamilya, families, marriages, mga kapatid. Hahayaan ba natin right before our very eyes ay mawasak ang ating mga pamilya? Mag-away-away ang ating mga anak. Ang mga asawa at anak nila, mga in-laws ay hindi magkibuan, mga kapatid. Dahil may mga pagkakataong yung dadali natin sa Panginoon para bang hindi napapakinggan. So yung po mga kapatid, ang gusto nating ipaabot sa bawat isa, worship. We must have the presence of God sa bawat isa sa atin po mga kapatid. Everywhere, dala natin ito. Pero dito po lahat kinuha yan. Hallelujah. At ang isang paraan, we must pray. Ang sinabi po ng ating Panginoon sa Matthew 3, chapter 3, pinagagawa niya actually kay John. We must prepare the way of the Lord instead of presuming that ipipresume natin na siguradong magpaparamdam ang Panginoon ngayon. Ang pinaka-the best is to prepare the way of the Lord sa ating pong mga puso. Preparation, linis, repentance, daing sa Panginoon. Magulang natin yan eh. Hindi niyo napansin mga kapatid? Pag tayo anak na hindi dumadaing sa ating magulang, minsan magtatampo tayo sa nanay natin, sa tatay natin eh. Parang hindi naman niya alam ang problema. Hindi ka nga dumadaing eh. Manghuhula ba ako? Di ba? Pero actually, hindi yun ang situation. The attachment. Pag sa Panginoon, alam naman niya ang situation natin. Yung attachment na pinaalam mong, daddy ko kayo, Panginoon ko kayo, kaya sa inyo ko nang sasabihin ang aking nararamdaman, ang aking kahinaan. Gusto ko talagang mag-worship eh. Gusto ko talagang maging aktibo. Gusto ko talagang magpakaayos na. Gusto kong makareceive ng Holy Ghost. Pero bakit ganito ang nangyayari sa akin? Sabihin natin po sa ating Panginoon, prepare our heart. I-prepare po natin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. The preparation is not in the buildings. Hindi po ito mga kapatid sa programa ng service. The preparation must be sa ating pong mga puso. We must remove all the crumbs, mga lubak-lubak, anumang mga bagay. Linisin mga kapatid, ihanda, humarap sa Panginoon. Huwag matakot. Walang guilt. Walang guilt. Ang nagpapaalala ng guilt mga kapatid, kaaway. Preoccupy niya ang ating kaisipan at ng ating puso, wala na. Hindi ka mare-revive. Hindi ayos ang pinagkagagawa mo eh. Matagal ka nang wala eh. Wala, hindi ka, yun ang sasabihin ng kaaway. Walang guilt, mga kapatid. Ang ating Panginoon, ang bawat pagtingin niya sa atin, pare-pareho lang. Sa oras na ito,
gusto niya tayong pagpalain ang bawat isa. Oh, hallelujah. Marami pong mga tao ang hindi paligtas, hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang dami na natin eh. Puno na ang ating church, mga kapatid. Pero patuloy pa rin tayo nagpe-pray, nag-encourage, nagse-seminar. Paano natin aabutin ang napakaraming kaluluwa na ang buhay ay mabalitaan natin na namatay na, na hindi nakakilala sa Panginoon. So, seminar, encouragement, lecture, programs, personal relationship sa Panginoon, mga kapatid. How we will worship. At remember, mga kapatid, na isang paraan talaga, pumikit tayo. Sa pagpikit natin, you and the Lord na lang ang nag-uusap. Ang ating Panginoon. Ang ating Diyos. Saka natin sabihin sa Kanya, worship Him. Anong paraan gusto nating i-worship? Nagwo-worship ka ng naawit o na nagsasalita o ano? May liberty tayo sa paraan ng pag-worship, mga kapatid. Gaya po ng mga binanggit natin. We worship differently. Pero kung alam na natin ang tama, go on with it, mga kapatid. Kausapin natin ang Diyos. 5 yan. Pwedeng pagsabay-sabay niya yan. Pwedeng isa lang ang gamitin ng kaaway, mga kapatid. Naagawan na tayo ng blessing. Let's worship the Lord. Kausapin natin ang Panginoon. Isang pagkilos ng Diyos na makapagpapabago talaga ng ating buhay. Sa mga binasa nating mga kasaysayan sa Bible, mga kapatid, kalimitan, isang matinding encounter lang eh. Ang nangyari kay Pablo, kay na Pedro, ang ibig sabihin ng mga kapatid, isang matinding revival lang ang nakasagupa nila. Nagkaroon na sila ng gabay. Yung sumunod na mga ano lang eh, mga maintenance na yon. Pero talagang nahit sila sa isang matinding pakikipag-usap ng Diyos sa kanilang buhay. At yan, mga kapatid, ay nangyayari sa bawat isa sa atin. Maring yung iba ay nangyayari na dati, ulitin lang natin ngayon. O maring hindi pa nangyayari, o ano man. So, kausapin po natin ang ating Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah. May sapat pa po tayong panahon. I-prepare natin ang ating mga puso sa Panginoon. Pray, talk to God, hanggang sa madama natin yung spontaneous worship. I worship
Sige mga kapatid, napakinggan tayo ng Panginoon. I worship you. Nakita niya ang ating mga pangailangan. I-worship na natin ang ating Diyos. Yes, hallelujah. Rather do Yes. than live Oh, hallelujah, my hallelujah. voice in praise to you. Bigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon sa oras na ito. Now, Oh, hallelujah, hallelujah. forever, Ikalarabahan na rabaha. dear Lord, Yes. I worship. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, God. Lord, I worship. Yes, yes, oh Lord. Lord, I worship. Oh, God. Salamat po, Panginoon. With all my heart, Oh, hallelujah, my hallelujah. mind, my soul, I worship you. Yes, oh God. There's nothing I would rather Oh, hallelujah. lift my voice in praise to you. Now and forevermore, dear Oh, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Oh, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Umawit tayo ng isang worship song. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, God. Yes. In the name of Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Yes, oh God. I could search for all Oh, hallelujah, hallelujah. eternity long and find Yes, yes, oh Lord. there is none like you. Awitan natin ang ating Diyos. There is none like you. Ipaabot natin sa Kanya ang ating mga pagsamba. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Yes! There is none like Hallelujah! Yes, yes, oh God! no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none Sige like mga kapatid, sambahin natin ang Panginoon. Awitan natin siya. there is none Hallelujah! like you.
the Lord. Iwaksi anumang iniisip. Tanging sa Diyos lamang. Handa na ang ating puso. Yes! Malinis tayo sa harapan ng Panginoon. That is Mahal what tayo ng Diyos. I long Sambahin natin siya. Ngayon! Yes! you praise. Mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. You are my right. Malinis ang tingin niya sa atin. Pinagtawad niya tayo. Yes! Yes, yes, yes! Oh, hallelujah! There is none like you. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh, hallelujah! Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. In the name of Jesus! Hallelujah! In the name of Jesus! You are worthy. Oh God! Oh, hallelujah, hallelujah! For your Yes! great. Yes! Your name is great. Yes! Deliverance! Praise and to be praised, oh God. Victory! Yes! Kapayapaan! I sing praise. Yes! Ibuhos mo, Panginoon! Ikaw lamang ang Diyos! Ikaw lamang ang Diyos! Ikaw lamang ang Diyos! Ikaw lamang, Panginoon! Oh, hallelujah, 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 hallelujah! Yes, yes! And greatly to be praised. Worship! Worship! I sing Go! praises to your name. Oh, hallelujah! Lord, praises to your name. Oh Lord, for your Yes, yes! Enjoy the presence of the Lord. Hallelujah! Napakabuti ng Diyos. Hallelujah! Babaunin natin yan. praises. Yes! Ang kasiguruhan ng kanyang mga pangako. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great Oh, hallelujah. to be praised. Praise the Lord. Nili ko si Brother Edper na mag-pray. Oh